pagkakataon ito, tayo po ay mapalad at nakuha po natin ang panig po ng mga transport groups sa katauhan po ni Piston National President Camo Di Floranda. Kaugnay po sa kanila pong ilalargang panibagong transport strike ngayong pong linggo, to be exact, itong Huwebes. O siya, sige, tanungin po natin si Camo Di Floranda. Magandang tanghali po, Camo Di. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po, Camo Di. Magandang tanghali po at maraming salamat. Opo. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. Magandang tanghali po. Opo, Camo Di, tama ho ba? Huwebes, magsisimula ito pong inyong transport strike at matataon sa September 21 ang inyo pong pagtatapos nitong kilos protesta po na ito. Na-tiyempo na yan po ay trillion peso march. Camo Di. Opo, at tuloy na po itong protesta at transport strike laban nga dito sa matinding grapeng corruption sa mga floodway at sa mga flood control. At siyempre sa iba't iba pang mga patuloy na nagpapahirap hindi lamang hanay ng mga driver at mga operator. Dahil kung titingnan po natin, ang mga driver po ay biktima ng itong kapawayan ito dahil yung sa laki ng buwis na binabayaran po namin ay napupunta lang pala sa grapeng corruption. So yun po ang lalamanin ng inyo pong panawagan sa ating pong pamahalaan. Camo Di, yung budget, syempre, doon sa flood control, ang pinapanawagan po ninyo, kahit paano naman ay maambunan sa sektor ng transportasyon, di ho ba, Camo Di? Opo, sa ngayon, lalo na ngayon, sa kalagayan nga natin sa sektor ng transport, ay talagang biktima kami sa panahon na may tag-ulan, sa panahon na may tagbaha, ay hindi kami halos makapaghanap buhay dahil kapag lumubog yung aming mga sasakyan, ay talagang hindi naman biro yung gastos para makapag-overhaul tayo ng makina ng ating mga sasakyan. Kaya isa tayo sa tinatamaan nung usaping ito ng grapeng corruption. At siyempre, ang pinakaano po natin ay sa laki ng binabayad natin, halimbawa sa bawat araw po ay nag-direct na buwis kami ng halos umabot ng 390 pesos kada araw. At kapag tingnan po natin yan sa loob po ng isang buwan, ay halos sa 12,000 po sa isang operator pa lamang o sa isang driver yung ating binabayad na buwis. Pero itong mga buwis na ito ay dapat ay ibinabalik sa pamamagitan po ng serbisyo sa anay natin, sa ating mga mamamayan. Pero nagulantang tayo na yung palang binabayad natin mga buwis ay patuloy lamang dinarambong at ninanakaw nitong mga tiwaling nasa pamahalaan. Opo. Camo Di, saang mga lugar ho kayo magdaraos po ng mga aktibidad, to be exact, Camo Di? Mag-i-start po tayo ng 4 o'clock ng madaling ng umaga dito po sa may E. Rodriguez, sa may bahagi po ng Tatalon, katapat po ng Pure Gold. Meron po tayo sa bahagi po ng Baclaran, Parañaque, bahagi po ng Sukat at saka ng Alabang. Meron din po tayo sa Monumento at Novaliches, at meron po sa bahagi po ng Rizal sa Pasig, sa Pasig po at saka dito sa may Tikling. At siyempre, itong pagkilos po ito ng September 18 ay hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi magkakaroon din ng iba't ibang mga protesta sa iba't ibang mga rehiyon. Kaugnay ito dito sa usapin po ng korupsyon. At build up din po ito para doon sa darating na September 21, yung Declaration of Martial Law, na almost 53 years na yung batas militar. Kaya tayo po ay ang sektor po ng transport ay lalahok din tayo sa September 21 naman sa ganap na alas 9 ng umaga sa Luneta. Ano ba ito? Mga jeepney driver lang o halo-halo ito? Ano na po yan, iba't ibang sektor na at sa ngayon ay mismong mga taong simbahan at mga negosyante ay nananawagan na lumahok ngayong darating na September 21. Opo. So, 3 araw pa lang inyong kilos protesta, Camo Di. At ano po yan? September 18, tapos sa 21 po. Okay. Nationwide ito? Nationwide po. Opo. Bukod po doon sa inyo po mga panawagan, of course, alam naman natin, yung sa modernisasyon pa, Camo Di, hindi din po mawawala sa inyo pong agenda, yan pong modernisasyon. Tama ho ba, Camo Di?
Opo, at isa po yan doon sa ating una ay isa yan sa mga bibit-bitin nating issue ngayon sa September 18 at yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan nga ay hindi lamang ang sektor ng transport yung tinatamaan kundi pati yung ating mga mamamayan. Isa po yan sa mga bibit-bitin nating issue. Tapos yung usapin po ng yung PTMP, sinasabi natin, bugog sa tuwad modernization program ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Alright. Mga gaano ho kaya karami ang makikilahok sa tansya po ninyo? Gaano karami inaasahan pong lalahok sa panig nyo po? Katatapos lamang po ng pag-uusap ng iba't ibang transport. Kasama po dito yung laban TMBS, kasama po yung trucks, kasama po yung mga rider, at yung mga taxi. Ay nagpabot na rin sa atin na sila makikita ngayong September 18 dahil ang issue nga po ay corruption. Ang issue yung buwis na gagamit kung saan na dapat nga ito ay pagpapaganda man lang ng karsada natin ay hindi magamit yung ating buwis na binabayad. Kaya yung ating karsada parang parang sungkaan lubak-lubak at hindi parang sungka yung opo. Nagaling po ako ng may bahagi ng Valenzuela. Yung karsada po doon ay National Road ay talagang parang sungka. Sungkaan yung dahil yung sa dami ng lubak. Nakaka-epekto sa kabuhayan din ng ating mga riders, sa ating mga driver at mga operator. Opo, baka kasi siyempre ang pangambaho ng ating po mga kababayan, lalo na po ng mga commuter ay mai-stranded sila. Though meron naman ding inihanda po ang gobyerno, particular po ang MMDA, DOTR. Baka meron ho kayong mga panawagan, karagdagan pa ho mga abiso, payo po sa ating po mga kababayan, sa inyong po mga kapwa, super, mga operator at mga stakeholders ba, Kamodi? Ang panawagan po natin sa po ng iba't ibang sektor ng muda ng public transport ay kailangan po natin tumindig, kailangan po natin labanan itong matinding korupsyon, kailangan natin panagutin at pagbayarin yung mga talagang nasasangkot kasi nakakasakit ng mula na sa Kongreso hanggang Senado. Yung nasasangkot dito sa usapin ng korupsyon, dapat magbayad at ibalik ang ninako na pundo para sa serbisyo para sa ating mga mamamayan. Kahit na nanawagan tayo sa taong bayan na suportahan po nila itong magaganap na protesta at welgang transportasyon ngayong darating na 18 at sila po ay malugod din naming inaanyayahan ngayong September 21 ay meron po dalawang aktibidad. Meron po sa Luneta at meron po din sa Edsa Shrine. Meron din mga kung saan po sila malapit ay lumahok po tayo. Karapatan po natin na panagutin ang sangkot sa korupsyon. Alright, marami pong salamat, Kamodi Floranda, sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo, Kamodi. Salamat. Maraming salamat po. Ingat din po. Salamat po. Salamat. Si Ginoong Modi Modesto Kamodi Floranda, ang National President po ng Piston. Balitang Bayan.